Inanunsyo ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa press briefing ngayong umaga sa Malacanang na umabot sa 216 katao na aresto sa isinagawang kilos protesta kahapon. Sa naturang bilang 127 ng adults habang 89 ang mga minor de edad. Sa mga naarestong minor, 65 ang kabilang sa kategoryang children in conflict with the law o nag-iedad 15 hanggang 17 at 25 naman ang children at risk o mga nag-iedad 14 pababa. Iniulat din ng DILG na walang naitalang casualty sa kasagsagan ng protesta, habang nasa 95 naman ang mga pulis na nasugatan na ginagamot na sa ngayon sa PSG Station at PNP General Hospital. Kinontinaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggamit sa mga kabataan sa naganap na kaguluhan kahapon kasabay ng malawakang kilos protesta. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi lehitimong relihista na may lehitimong adhikain na mga tinawag nitong Team Itim, kundi mga grupong sinadyang manggulo at manira ng gobyerno sa pamamagitan ng panununog, paninira at iba pang iligal na mga gawain. Binigyan diin ni Castro hindi makalalagpas sa kamay ng batas ang mga nasa likod ng kaguluhan at hustisya ang uusig sa kanila. Pinuna din ng palasyo ang paggamit ng foul language ng ilang dumalo sa nasabing protesta. Paalala ni Castro, may responsibilidad ng lahat na maging mabuting ehemplo, lalo na sa kabataan, at dapat idaan sa tamang paraan ang laban kontra korupsyon. Inaalam mo ni Manila Mayor Isko Moreno kung sino nasa likod at nagpondo ng grupong Dawit sa Gulo kahapon habang ikinakasang anti-corruption rally. Sa isang panayam, sinabi ni Moreno na pinaghihinala ang isang Filipino-Chinese at isang abogado umunoy nagpondo sa naturang riot. Aniya, ang Filipino-Chinese na yon ay dating politiko sa Maynila. Pareho man silang mga miyembro ng partido politikal. Mababatid na kasabay na ikinasa mga rally kahapon, may grupong nagsunog sa isang container truck at motor sa Ayala Bridge. Nagkaroon din ng pamamato ng bato at bote sa Menjola dahilan upang magkagulo ang mga nagpro-protesta.